ng walang hintong nagahagis na mga butil sa hangin para ihiwalay ang trigo. Mula sa ipa, ang mga trigo na inilalagay sa mga likuran ng hindi mabilang na mga alipin. Hindi. Kung ganun sumama ka sa akin. Ay, Moises, hinubog ka ng mga Diyos para sa kadakilaan. Hindi makalilimutan ang iyong pangalan hanggang sa kabila ng mga piramide. Kapag Faraon ka na mapapalaya mo ang kalahi mo, sambahin ang Diyos na gustuhin mo. May sunog sa lalagyan ng karwahe! Lalagyan ng karwahe? Mga kawal! Mga kawal! Magdala ng tubig at patayin ang apoy! Datan, ikaw na ang bahala. Sumunod kayo sa kanya! Mula sa malalaking barko ng Nilo hanggang sa masikip na baybayin, wala silang humpay na naglalakad dala ang tali-taling trigo at walang humpay sa pagkuha ng mga yon. Masaganang ani para sa mga magsasaka, ang mga butil na itinago para ipakain sa mga pinuno at pait ang ipakakain sa mga alipin at ang mga inilalagay sa mga laryo, ang mga dayami, inilalagay sa likuran ng mga babae, pababa sa walang katapusang lambak ng pagtatrabaho at paghihirap na milya-milya ang layo. Nasa butas na puno ng putik ang katawan, kung saan ang mga paa ng mga alipin na pinaghahalo ang luwad at dayami sa putik para sa laryo ng Faraon. At laging nakahanda ang latigo ng mga nagbabantay na tagapagpaatag para sa likod ng mga alipin na papagod. Palakol na pinampuputol sa dayami, piko na bumubungkal sa luwad, paikot-ikot lang ang ginagawa ng walang katapusang pagtatrabaho. Mula sa paghahalo ng mga alipin hanggang sa mga kamay ng nagmomolde ng laryo, walang katapusan ng daloy ng putik. Mula sa mababang lugar ng naglalakihang siyudad, araw-araw, taon-taon, sa loob ng maraming dekada, paghihirapan ng walang pahinga, nagtatrabaho ng walang gantimpala. Sila ang mga anak ng kahirapan, mga nagdadalamhati, walang pag-asa, pinagkaitan. Lumabas siya at sumama sa kanyang kalahi at tiningnan ang kanilang paghihirap. Sa pangit na musika, ang tanging tagapagligtas lang na dumating sa atin ay kamatayan. Trabaho na! Bumalik ka sa trabaho. Wala kang kwentang tao. Gilos! Isa ng gilos! Hindi ka sanay sa mga hukay. Ang likod mo'y wala pang pilat. Nakakatuwa ang iyong ngiti at nakakaginhawa ang tubig. Ang ngiti ko ay para sa kantero. At para sa iyo ang tubig. Maraming salamat. Parang pamilyar ang iyong boses. Ikaw si... Isa sa mga nauuna. Halika rito. Siya si Baka, ang punong arkitekto. Ako bang tinatawag niya o ikaw? Ikaw, may dala ng tubig. Nauuhaw na ako. Hindi naman tubig ang gusto niya. Sumpa ang kagandahan para sa kababaihan natin. Tubig kayo, kamahalan. Hindi, alak. Alak ng kagandahan. Ano namang kagandahan ang nakikita niyo sa putikan na ito? Ang isang bulaklak ng lotus na mumukadkad sa putik ng Nilo. Datan bagay siya na maging alipin sa bahay. Huwag niyo ako ilalayo sa mga kababayan ko. Natatakot ako magkaroon ng panganib. Panganib? Mula sa magagandang kamay mo. May iba pang mga kamay. Sobrang lakas para makapaslang. Ang ating bulaklak mayroong tinik. Pakiusap, Panginoong Baka, nakikiusap ako. Mga luha. Kung maliligo ka sa mabangong tubig, kung ang mga paa mo pinupunasan ng mabangong langis, at buhok mo ginagamitan ng magandang suklay, wala ka ng pagkakataong lumuha. Hindi siya karapat-dapat sa iyong katakilaan. Ang mga mata ko. Hanapin ang mga mata mo ang tagapagligtas datan o mawawala na yan. Dalhin ang babae. Bilis, kilos na! Dali! Lakad!
Sana naman parusahan siya ng kamay ng Diyos. Kumilos na kayo mga tamad! Sayaw! Pinapagod niyo ang aming katawan. Ninakaw niyo ang pag-asa sa kaluluwa namin. Kailangan niyo pa ba pahiyain at dugisan ng aming mga babae? Sumayaw ka madaldal na kambing! Hindi kami mga hayop. Mga tao kami. Gawa sa imahe ng Diyos. Mababago nito ang imahe mo! Kumilos na kayo! Akin na yung pamputol ng dayamin! Bilisan mo! Iwan mo na siya, baka pati ikaw mapaslang. Hindi ko siya hayaang mamatay dito sa putik. Maraming salamat, anak. Pero mas magandang kamatayan kaysa sa paghihirap. Dahil tapos na ang sakit. At hindi nasagot ang aking panalangin. Anong panalangin, Tanda? Na sana bago ko ipikit ang aking mga mata, makikita ko pa ang tagapagligtas na magdadala sa lahat ng mga tao sa kalayaan. Anong klaseng tagapagligtas sa makakatapat sa kapangyarihan ng paraon? Kayo! Tagay-dala ng luwad! Itapo ng patay na ito sa mga buitre! Ikaw! Pumalit ka sa kanya! Ihalo niyo mga dayami sa putik, mga aso! Sige, Ginos! Sanyo! Huwag kayo, walang magpapahinga! Tuloy lang! Tuloy! Yan! Sige pa! Tumabi kayo dyan! Tumabi kayo! Tabi dyan! Magbigay ng daan! Tabi! Hilos! Magbigay ng daan! Bigay ng daan! Bilis! Bilis na kayo! Sige pa dyan! Sa lupa lang kayo tumingin ha! Gawin niyo ang trabaho niyo! Sige! Bilang! Kailangan ko na mananawagan para sa aking barko. Malakas na alipin. Masusunod ang inuutos niyo, kamahalan. Yung malaki ang katawan na yon. Ikaw! Lumapit ka! Hindi ang isang yan. Yung maruming lalaki na yon. Tama. Siya nga. Mukhang siya na nga ang kailangan ko. Ikaw! Ikaw! Lumapit ka rito! Tayo na. Tumabi kayo dyan, mga hangal! Balik sa trabaho! Sa lupa kayo! Tumabi kayo dyan! Gawin niyo ang trabaho ninyo! Dali na! Tumabi kayo! Kumilos na kayo! Huwag kayong babagal-bagal! Balik sa trabaho! Bilisan niyo! Tabi dyan! Una, kaibigan ng Faraon. Tagapag-ingat ng tatak ng hari. Prinsipe ng On. Prinsipe ng Memphis. Prinsipe ng Thebes. Minamahal ng Diyos ng Nilo. Nanakop sa Ethiopia. General ng mga general. Pinuno ng mamamayan ng Ehipto. Isang taong puno ng putik. Yan ba ang gusto mo? Ang maging alipin? Kung ganun, bakit hindi ka nakaluhod sa harapan ng prinsesa? Kinalulungkot ko, ngunit pinatigas ng putik ang tuhod ko, kamahalan. Tatawagin ko ba ulit ang mga kawal? Palagay mo, mababaloktot nila ito? Ay, Moises. Moises. Alam mo bang nakatutuwa ka pa rin kahit na matigas ang ulo mo? Hindi ako lumuluhod sa isang prinsesa. Hindi. Nakaluhod ka sa babaeng araw at gabing nag-aalala sa'yo mula nung araw ng pag-alis mo. Ano bang meron dun sa hukay ng putik ng alipin na napapaliw ka sa aking bisik? Kababayan ko. Kababayan mo nga sila, ngunit kailangan mo ba silang makasama? Maging kaamoy nila? Kung madungi sila, yun ay dahil sa putik ng pagkalipin. Kung nangangamoy sila dahil yun sa baho ng kapihan. Kung nais mo silang tulungan, bumalik ka sa palasyo. At itago ang katotohanan mula kay Seti na isa akong Hebreo at isang alipin. Kapag nalaman niya, masasaktan ang puso niya at paaalisin si Bithia o ipapapas lang.
Isipin mo tayo at huwag mo nang pakinggan ang daing ng kababayan mo. Hindi naririnig ng Diyos nila ang daing nila. Maririnig ba yun ni Ramesses kung siya ang faraon? Hindi. Dudurugin sila sa luwad na minumolde nila. Dodoblehin ang trabaho. Paano naman ako? Isipin mo na asawa niya ako. Gusto mo ba akong makita sa mga bisig ni Ramesses? Basta, maaari kitang sabay. Pupuntahan kita doon sa palasyo sa araw ng pagdiriwang ni Sete. Hindi, sumama ka na sa akin ngayon. Hindi, mahal ko. Mayroon lang muna akong kakausapin. Yung punong arkitekto. Hindi. Hindi bagay sa kanya ang pulang hawak mo. Maaari kong gamitin ang mga mata ko sa ibang bagay, kamahalang bako. Bago ka lumisan, tingnan mo muna kung saan dyan ang hindi maganda. Hahayaan mo ang kagandahan niya na hindi makita ng iba? Para bang pinabayaan mo ang bulaklak na hindi napitas? Datan, putik lang ang nakikita mo. Sige na, kunin mo ang damit niyang putikan at umalis ka na. Umalis na kayo. Alam mo ba, mahal ko, na ang sinulid na gintong niyan ay ginawa mula sa balbas ng laman ng kabibi? Pakiusap, pauwiin mo na ako sa amin. Ito na ang tahanan mo. Ito. Tigman mo to. Mula ito sa ubas, alak ng pagmamahal. Walang alak ang makapagpapabago ng pagmamahal ko. Kung ganun, sa akin na ang pagmamahal. Alisin ko na! Dali, ilayo yan sa bahay. Hindi. Baka mapasukan ng apoy dun sa labas. Kaya dito ka na lang sa loob. Tumakbo ka na, Lilia. Walang tao sa labas. Hindi ka susundan ng puno arkitekto. Kunin na iba pang mga karuwahe! Kahit na ikaw kantero! Itali siya sa gitna ng mga poste! Narito ang punyal niyo, kamahalang baka. Siguruhin nyo nakatibang maigi ang mga bisig niya. Ito na magiging kamatayan mo, kantero. Puputol-putulin ka na ngayon. Habulin niyo yung babae. Huwag kayong babalik ng wala siya. Mahanap namin siya. Wala kang kwentang alipin. Alam mo ba yon, ha? Hindi ko naman siya patatagalin dito. Babalik din naman siya sa iyo. Sabihin na natin na mas karapat-dapat. Ngayon, saan ko na ibabalik si Lilia? Dahil wala ka na, Josue. Nakita mo ako magpaandar ng karwahe ko. Kaya kong patayin ang langaw sa tenga ng kabayo ko nang hindi ginugulo ang ritmo ng kanyang pagtakbo. Nakita mo akong gumamit ng latigo ko. Hindi ka man lang kumikibo dyan, Josue. Mamaya uungol ka. Sisigaw ka habang unti-unti kitang pinapaslang. Balang araw makikinig kayo sa sigaw ng mga alipin. Hindi ito ang araw na yon, Josue. Pinipigil mong magsalita gaya ng pagpigil ko na lumabas ang aking galit. Nakakapanghinayang pumaslang ng isang malakas na kantero. Kamatayan ang katumbas ng kamatayan, baka. Sino ka? Ang magtatanong sa iyo kung anong karapatan mong pumaslang ng alipin. Karapatan ng pinuno na paslangin ka o kahit na sino ka, Lipin?
Paslangin mo ko pinuno ng mga ngatay. Moises, Meeting weeks na daw akong buntis. Mukhang masaya.